po ba, sabihin nyo nga po sa inyong katabi, smile lang, masarap mabuhay. Ayan, smile lang. Siyempre dapat with smile. O, isa pa, sabihan nyo yung katabi nyo, nang may magandang ngiti, smile lang, masarap mabuhay. Yes, right, di ba? Masarap mabuhay. Right? Lalo na pag napanood nyo. Napanood nyo na ba, mga kapatid? Ha? Trending na yan sa Facebook. Ayan, di ba? So, ang atin pong bishop at Rebsel, wala po sila ngayon dito dahil may shooting. Ay, hindi, joke lang. May shooting na wala. Hindi po. Ayan, ano lang po yun, sideline tayo. Okay. Sila po ngayon ay baka nandyan sila, kasama natin sila sa online. Currently, nasa Mindanao po sila. Ayan, at sila po ay inimbitahan po, ayan, upang magkaroon ng deliverance conference po. Yan, doon sa Digo City. Ayan, so yesterday, nandun po sila, nagkaroon sila ng conference together with Pastor David, Pastora Disney, Pastor June, and Pastora Jessie Ann. And then today, yan, sila naman po ay nasa iba't ibang mga simbahan naman po sila. Yan, sa Mindanao. Yan, dahil sila po naman ay magpipreach, ayan, sa body of Christ doon sa Mindanao. So praise the Lord for our Bishop Ton Rebsel, talagang patuloy na ginagamit ng Diyos, yan, sa ating simbahan and sa body of Christ. Ayan, pwede ba? Sabihin nga po natin ulit, smile lang, masarap mabuhay. Yes, alam nyo, masarap mabuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Right, masarap mabuhay sa panawagan ng Diyos. Amen? Masarap mabuhay sa layunin ng Diyos. Bayaan ang tunay na masarap na buhay. Diba? Because the will of God, sabi sa Romans chapter 12 verse 2, God's will is good, pleasing, and perfect. That is the will of God. Kaya masarap ang buhay. Diba? Ang buhay, hindi yan parusa, kapatid. Okay? Masarap mabuhay. Diba? Buhay na nasa kalooban ng Diyos. Diba? Kasi mabuti ang ating Diyos. Kaya huwag kang mawawala sa kalooban ng Diyos. Diba? Para iyong makamtan, yan, iyong maranasan. Diba? Ang ganda at sarap ng buhay. Ayan. Tignan mo nga yung iyong katabi. Bigyan mo naman ng smile ulit yan. Okay? Smilean mo naman yan. Okay? Kaya ngayong umagang ito, yan, ang title ng ating message for today is, Smile lang, masarap sumunod. Smile lang, masarap sumunod. Diba? Dahil alam natin, diba, na sa ating pagsunod, diba, doon natin mararanasan ang tunay na masarap na buhay. Right? Kasi nasa kalooban tayo ng Diyos. Diba? Sa ating pagsunod, doon natin mararanasan, diba, ang pinagpalang buhay. Diba? Sa ating pagsunod, doon natin mararanasan ang matagumpay na buhay. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi or comment, yan sa mga nasa online natin, smile lang, masarap sumunod. Masarap sumunod. Maraming pagpapala. Diba? Maraming mga pintuan ang binubuksan ng Diyos sa mga masunurin sa Kanya. Diba? Nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang sabi ng Job chapter 36 verse 11, yan sabi rito, if they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Napakaganda ng buhay.
Pinagpalang buhay. Sabi rito, prosperity, not just for a season, not just for a certain years, but prosperity throughout their lives. Sa araw-araw, sa linggo-linggo, sa buwan-buwan, sa taon-taon, sa bawat dekada ng buhay, hanggang sa iyong huling hininga. Diba? Sabi rito, prosperity throughout their lives. Diba? All their years will be pleasant. Diba? May kagalakan. Diba? Masarap ang buhay. Pero ang sabi rito, sa verse 11, sa simula, if you listen and obey. Sabihin nga po natin, listen and obey. Ayan. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Sabi rito, kung susunod sila at maglilingkod sa Kanya, sa Diyos, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Wow. Sino dito ang gusto ng kasaganaan at kaligayahan? Amen. Diba? Pero ang sabi dyan, dapat pala tayo ay susunod at maglilingkod. Diba? Kaya masarap ang sumunod sa Diyos kasi merong kasaganaan at kaligayahan. Nakalakip ang Diyos sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Diba? Bawat pagsunod natin sa Diyos, diba, worth it yan, kapatid. Diba? Worth it yan. Diba? Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ba, lahat ng yan, mukha man yan simple, diba, sa mata ng tao, or maybe hindi yan na-appreciate ng katabi mo, ng leader mo, diba, hindi yan nakikita, pero alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. Diba? At i-reward tayo ng Diyos sa bawat pagsunod natin sa Kanya. Pwede ba sabihin nga po natin, smile lang, masarap sumunod. Yes. And meron po akong nais na i-share isang story po sa Bible. Diba? And I believe, diba, most of us familiar tayo sa Kanya. Ayan. It is all about Gideon. Ayan. Gideon, the mighty warrior of God. Kilala daw kasi siya daw yung pastor na Christ na Rakamari. Magaling, grabe rin. Oo nga, no? On the spot yun, kapatid, ah. Grabe, on the spot, biglang pinaarte, pero siya pa may pinakamabigat na sinda. Grabe, nako, panoorin niyo po yan. Okay, so let's go to Book of Judges, chapter 6, verse 12. At dito po nagsimula ang lahat. Dito nagsimulang nabago ang buhay ni Gideon. Dito nagsimulang sumarap. Wow, di ba? Luminamnam, tama ba? Ang buhay. Okay, basahin natin. Sabi dito, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Napakagandang bungad, di ba, sa kanya. Di ba? Napakaganda ng pagkatawag sa kanya, mighty warrior. Okay? Considering that during this time, hindi naman talaga warrior itong si Gideon. Wala pa naman talaga siyang napapatunayan. Kaya dito sa verse 13, ang sagot ni Gideon, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. Okay, verse 14, the Lord turned to him and said, go in strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Ayan, so tinawag ng Diyos, diba, dito pa mababasa natin, tinawag ng Diyos si Gideon to lead the Israelite, diba, upang talunin, diba, yung bansa na nananakop sa kanila, okay, na umaalipin sa kanila. Diba? And then verse 15,
Ito na naman ang tugon na naman ni Gideon. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Alam niyo po, may inuutos si God kay Gideon. Diba? May pinapagawa si God, may panawagan si God kay Gideon. Diba? Meron siyang inuutos. Diba? Pero itong si Gideon, tinitignan niya yung sarili niya. Tanawag pa ako nitong mighty warrior. Diba? Pero anong sabi niya dito? Ba yung angel, diba? Binati siya mighty warrior. Pero siya, diba? Paano niya dinescribe yung sarili niya? Sabi niya, my clan is the weakest in Manasseh, diba? Nako, sa lahi namin, yung pamilya namin, yung pinakamahina. Diba? I am the least in my family. At ako pa yung family namin, pinakamahina na to sa aming lahi. Tapos, sa pamilya na to, na mahihina, ako pa yung pinakamababa. Diba? Pag tinitignan ni Gideon, ano yung magagawa ko? Diba? Sino ako? Parang maraming namang iba dyan na mas deserving. Diba? Marami namang iba dyan na may kakayanan. Diba? May napatunayan. Na merong skills. Diba? May dating. Diba? Pero pag tinitignan ni Gideon yung sarili niya, marami akong limitasyon. Marami akong parang hindi ko kayang gawin. Wala pa akong napapatunayan. Diba? Kahit magtanong-tanong ka dyan sa paligid dito sa lugar namin, Lord, diba? Mababa ang tingin sa aming pamilya. Diba? Lalo na sa akin. Diba? Mababa pa ang tingin sa akin ng pamilya ko. Diba? Pero alam niyo po mga kapatid, si Gideon, merong utos ang Diyos sa kanya. Diba? At mga kapatid, masarap sumunod sa Diyos. Diba? Sa kabila ng iyong limitasyon. Diba? May mga limitation tayo. Diba? One way or another, may mga weaknesses tayo. Diba? Pag tinitignan natin yung sarili natin, diba? Marami tayong nakikita, diba? Na maaaring maging hadlang, diba? Or pumipigil sa atin upang gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Diba? Or upang panampalatayaan natin, diba? Yung mga pangarap na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Diba? Parang natatakot tayo, nagdududa tayo sa ating kakayanan. Diba? Because we see ourselves limited. Diba? We see ourselves with our flaws, with our weaknesses. Ganun si Gideon eh. Baka kaya siya nag-aalinlangan eh. Baka kaya merong takot sa puso niya kasi pag tinitignan niya yung kakayanan niya, parang hindi niya kaya, parang wala siyang maibubuga. Diba? Pero ang sabi rito sa verse 16, the Lord answered, I will be with you. Yan, sabihin nga po natin, God is with me. Yes, God is with you. Kaya mga kapatid, masarap sumunod sa kabila ng ating limitasyon kasi mararanasan natin ang pagsama ng Diyos. Diba? Yes, may mga limitasyon tayo. May mga weaknesses tayo. Marami tayong hindi kayang gawin. Pero masarap sumunod kasi makakasama mo ang Diyos. Diba? Makakasama mo yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? We are limited, but our God is unlimited. Diba? Kaya kapag tayo may inuutos ang Diyos, may pinapagawa ang Diyos sa atin, don't focus on what you can't do. Focus on what God can do. Okay? Don't focus on what you cannot do. Diba? Parang di ko kaya magsalita. Diba? Hindi ko kayang mag-share. Mahiyain ako. Di ko kayang kumanta, tumugtog, mag-serve. Diba? Nako, sobrang busy ko na pagod na ako. Pero don't focus on what you can't do. Focus on what God can do.
Huwag mong tignan kung ano yung hindi mo kayang gawin. Tignan mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa'yo at sa pamamagitan mo. Amen? Sabihan mo nga yung iyong katabi, matindi ka kapatid. Yes, because the Lord is with us. Yan. Kaya smile lang kasi kasama mo ang Diyos. Okay? Ang sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi dito, don't be afraid. Oh, si Lord na naman yung nagsasalita dito. Don't be afraid, for I am with you. Diba? Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Wow. Alam niyo po, ang Diyos, He is a victorious God. The God who is with us is a victorious God. Kaya ang sabi dito ni God, I am with you. Don't be afraid. Do not be discouraged. Diba sa Tagalog, basahin natin, Isaiah 41 verse 10. Sabi rito, ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Diba? Napakagandang pangako sa atin ng Diyos. Diba? Nasa sa iyo ang Diyos. Diba? Kaya huwag kang matatakot. Huwag kang mangamba. Yan, parang yung kanta lang eh. No? Huwag mangamba. Diba? Huwag kang mangangamba, kapatid. Diba? Kasi ang Diyos ay nasa sa iyo. Diba? Ang kalakasan natin nagmumula sa Kanya. Diba? Tutulungan niya tayo, iingatan at ililigtas. Diba? Kaya kapatid, sa buhay natin, diba, pag may inuutos si God, may pinapagawa sa atin ng Diyos. Diba? Don't limit God with your limitation. Diba? Yes, may mga limitation tayo. Diba? Pero si God, He is unlimited. Diba? At sa pamamagitan ng Kanyang pagsama sa atin, diba? Maraming dakilang bagay ang kaya natin na magawa, marating, at maranasan. Right? Kaya nga si Gideon, diba, ang tingin niya sa sarili niya, pinakamahina, pinakamababa. Diba? Pero si God, ang tingin sa kanya ni Lord, mighty warrior. Kasi ang nakikita ng Diyos kay Gideon is yung kanyang pagsama at yung kaya niyang gawin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Ayan. So dito, pag tinignan natin, pagdating ng verse 25, okay? So tinawag ng Diyos si Gideon. So ito, meron na agad, first step na utos ni God kay Gideon. Okay? That same night, kinagabihan na. Okay? That same night, the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, the one 7 years old, tear down your father's altar to Baal, and cut down the Asherah pole beside it. Diba? Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of the Asherah pole that you cut down. Offer the second bull as a burnt offering. Diba? So ang utos ni God kay Gideon, 'di ba? Sirain daw. 'Di ba? Sirain yung yung sacrifice, 'di ba, ng pamilya niya sa Diyos-Diyosan kay Baal. Sirain 'yan. 'Di ba? Yung Asherah pole na sinasamba mga Diyos-Diyosan doon ng kanyang pamilya sa lugar nila. Ang sabi ni Lord kay Gideon, sirain mo 'yan, wasakin mo 'yan. 'Di ba? Pero anong sabi rito sa verse 27? So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family, the townspeople, he did it at night rather than in the day. Diba? So inutos ni God, okay, tinawag kita Gideon. Okay, meron akong
panawagan sa'yo. Meron akong dakilang misyon. Ayan, matinding misyon para sa'yo na nais kong gawin mo. Pero una, bago ang lahat, kailangan linis muna. Tanggalin mo yung mga Diyos-Diyosan na yan. Yung mga alay na yan. Diba? Linisin mo. Diba? Yun yung utos ng Diyos kay Gideon. Diba? Same night, immediately. Yan yung pinapagawa ni God. Diba? Alam niyo po, si God, kapag may dakilang bagay siya na nais na gawin, diba? Una, lilinisin niya muna. Ang nais ng Diyos, malinis muna. And alam nyo, praise the Lord, because here in our church, in Christ the Rock, ngayong 2024, lininis tayo ng Diyos. Amen? May mga baggages tayo, lininis tayo ng Diyos. May mga karga na pinalayas ng Diyos. Diba? Mga gawa ng kaaway, sumpa ng dyablo, na winasak natin, diba, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Diba, lininis tayo ng Diyos at patuloy tayong linilinis ng Diyos. Bakit? Kasi may dakilang bagay na nais ang Diyos na gawin sa buhay mo. Diba? Sa atin dito sa Christ the Rock. That's why tayo ngayon, end of October na, last Sunday na October, no? And then November and then December na, diba? I believe marami pang gagawin si Lord, marami pang mga aayusin si God sa ating mga buhay. Kasi pagdating ng 2025, marami namang dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Diba? Marami kang gagawin. Diba? Marami kang katagumpayan. Diba? Na iyong mararanasan. Kaya sabi ni Lord, ngayong taon na ito, lilinisin ko ang church. Diba? Lilinisin ko ang bawat isa sa inyo. Diba? Wawasakin natin lahat ng mga gawa ng kaaway. Diba? For so many years, diba? Na nagtatago yung kaaway na yan, na kumikilos, nagpe-penetrate sa buhay ng bawat isa, sa simbahan ng Christ the Rock, lininis ng Diyos, winasak ng Diyos, tinanggal ng Diyos, kasi meron siyang dakilang bagay na nais na ipagawa sa atin. Mga dakilang bagay na nais niyang iparanas sa atin. Amen? Kaya sabihan mo yung iyong katabi, smile lang kapatid. Yes, okay. Yan, so dito, di ba si Gideon, sige, willing. Di ba? Willing. Sige Lord, tatanggalin ko yan. Kaso, ginawa niya, that night, niya tinanggal. Diba? Kasi sabi niya, alam ko, magkakagulo. Na-anticipate na ni Gideon, magkakagulo, natatakot siya kasi yung mga pamilya niya. Kasi tinayo yun ng kanyang pamilya. Diba? Yung mga sa lugar nila. Kaya nga sabi rito, his family and his town people. Diba? Alam ko kapag ginawa ko to ng maliwanag, pipigilan nila ako eh. Diba? And true enough, diba, the next day, diba? Nung nakita na ng mga tao na wala na, sira na yun, diba? At meron ng ibang altar na ng Diyos, nagalit yung mga tao. Diba? Nagalit sila. Anong nangyari? Sinong nagsira nito? Sinong nagpalit? Diba? Nung nalaman nila, hindi nung tinignan nila, nag-imbestiga sila at nalaman nga na si Gideon. Ayan. Kaya dito, verse 30, ang sabi rito, the people of the town demanded of Joash, bring out your son, he must die. Oh, diba? Because he has broken down Baal's altar and got down the Asherah pole beside it. Grabe, no? Nagtipon-tipon itong mga tao na ito. Diba? Mga kamag-anak, pamilya ni Gideon. Diba? Mga kapitbahay, kaibigan ni Gideon. Nagtipon-tipon, diba? At ang sabi nila, asan na si Gideon? Diba? Palabasin mo yan. Kailangan niyang mamatay. Diba? Halos isinusumpa na talaga nila si Gideon. Galit na galit talaga sila. Diba? Gusto nilang parusahan itong si Gideon. Diba? Pagdating ng verse 31, but Joash replied to the hostile crowd, wow, crowd na to around him, are you going to plead Baal's cause? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning.
If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar. So, verse 32, so because Gideon broke down Baal's altar, they gave him the name Jerubbaal that day, saying, let Baal contend with him. Diba? Yung mga tao sa paligid ni Gideon, galit na sa kanya. Diba? Halos sinumpa na siya. Diba? Pinatay na siya sa puso nila, sa isip nila, pinatay na nila si Gideon. Diba? At kung ano-ano pa yung tinawag nila kay Gideon. Diba? Binigyan pa nila ng pangalan. Diba? Dahil sa ginawa netong ni Gideon na pagsunod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, smile lang. Masarap sumunod sa kabila ng mga sasabihin ng ibang tao. Diba? Masarap sumunod sa Diyos sa kabila ng mga sinasabi ng mga tao. Diba? Huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Diba? Ito nga, si Gideon nga, sariling pamilya niya. Diba? Ito nga, si Gideon nga, mga kapitbahay, diba? Mga malalapit sa sa kanya. Baka ito na yung mga kasama niyang lumaki. Tapos biglang gusto na siyang patayin, sinusumpa na siya. Kung ano-ano nang tinatawag sa kanya. Pero alam nyo, pag may pinapagawa si God, let's just obey God. Let us do the will of God. Pag may vision si God para sa atin, di ba, lakaran natin yan. Di ba, tuparin natin yan. But alam nyo po, what will people say or think is one of the biggest vision killers. But one of the biggest vision killers sa tao is yung pag-in-entertain nila or nagpa-apekto sila sa mga sasabihin o iisipin ng ibang tao. Dapat wag tayong ganun. Ang hangarin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos, higit sa sinasabi ng mga tao. Amen? Wag tayong maging image conscious. Ayan, mga iba, image conscious no? Just to please the other people. Diba? Just to get the approval of other people. No, wag kang, sabihin mo nga iyong katabi, wag kang image conscious, kapatid. Yes. Dapat image barrier tayo. We bear the image of God. Amen? Ayan. Dapat tayo, fear of God over fear of men. We fear God over we fear men. Masarap sumunod sa kabila ng mga sasabihin ng iba kasi mararanasan mo ang proteksyon at kaligtasan mula sa Diyos. Masarap sumunod kahit na anong sasabihin ng ibang tao kasi sa pagsunod mo, mararanasan mo ang proteksyon at kaligtasan mula sa Diyos. Itong mga tao na to, kahit gaano sila kadami, sabi doon, crowd. Di ba kanya imagine? Ang dami siguro nila, no? Crowd na yung pagkaka-describe ng Bible. Tapos, kung ano-ano nang sinasabi, papatayin, he must die, paparusahan natin yan. Yung tawag na nga sa kanya is paparusahan ni Baal. Di ba? Parang ganun na yung tawag nila kay Gideon. Pero, wala namang nangyari kay Gideon. Hindi naman napahamak si Gideon. Hindi naman nila nakanti si Gideon. Kasi may proteksyon ng Diyos. Kahit anong sumpa ang pinagpala ng Diyos, hindi masusumpa. Amen? Ang sabi sa Proverbs chapter 29, verse 25, fearing people is a dangerous trap. Yan, dangerous trap pala yan. But trusting the Lord means safety. Diba? Fearing people is a trap. Delikadong trap pala yan. Diba? Pero kaya dapat tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Diba? Dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, meron tayong proteksyon. Sa Tagalog, ayan, ang sabi rito sa Tagalog ng Proverbs, Kawikaan, ayan, 29, English bigla, 29-25. Ano ba yon? Kapitulo 20. Pasensya na. versikulo 2,
25. Ba yan? Okay. Basahin natin. Maganda yung Tagalog. Ayan, sabi rito, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Ayan, di ba? May kanta rin yan di ba? Panatag, ayan. Diba? May kapanatagan. Wow, ang ganda ng word, no? Parang ang ganda pag Tagalog, no? Yung mga choice of words. Ayan, mapapanatag ka. Ayan. Kaya pag tayo ay nagtiwala sa Diyos, 'di ba? Merong kapanatagan. Merong safety. Okay? Kaya tayo, 'di ba? Huwag tayong magpapaapekto, 'di ba? Masarap maglingkod sa Diyos sa kabila ng sasabihin ng iba kasi mararanasan mo ang proteksyon at kaligtasan niya. Okay? And then, ito na mga kapatid. Ayan, so nagawa na ni Gideon yan. And then papunta naman si Gideon, next na. Same chapter, alam nyo, grabe itong dinanas ni Gideon, ha? Same chapter, hindi pa tayo lumilipat ng kabilang chapter, di ba? Kaya dito sa Judges chapter 6 verse 33. Ayan, sabi rito, now all the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples joined forces and crossed over the Jordan and camped in valley of Jezreel. Merong pasugod. Yan. May sound effect. Siguro may mga karwahe sila, no? Ang sabi rito, grabe, Midianites, Amalekites, tapos hindi na mabilang, other eastern people joined forces against Israelites. Grabe to mga kapatid. War talaga siya. Actually, nung tinignan nga, ito, yung kalaban nito nila Gideon ay 32,000 warriors. But in 32,000. Napakadami. Nasusugod sa kanila, kakalabanin sila, handa silang patayin. At nung tinitignan ni Gideon, okay, eto na, tinawag ako ng Panginoon. Diba? Tapos nung tinitignan niya na, ako yung maglilid. Diba? Sa namin, sa grupo namin, ako maglilid. Nung tinignan ni Gideon, yung mga Israelites, 32,000 yung mga Israelites. Yung kalaban nila is 135,000. Diba? Yung mga Midianites, yung mga Midian, 135,000. Can you imagine 135,000 na mga warriors? Tapos sila Gideon, sila ay 32,000. Wala pa sa kalahati yung tao nito ni Gideon. So nakikita ni naku, parang naiipit na si Gideon sa sitwasyon niya, no? Hala, pasugod na sila, nandyan na, nagtipon-tipon na sila. 135. Wala na bang iba dyan? Baka may kalalakihan pa dyan nagtatago. 32 kami, 32,000. Pero nung lumapit si Gideon sa Diyos, diba, ano yung sabi ni God kay Gideon? Ang dami nyo, Gideon. sabi ni Lord, ang dami nyo, Gideon. Kailangan nyong magbawas 32,000 versus 135. 35,000. Magbawas kayo. Yan. Pagdating ng chapter 7 verse 3, sabi rito, now, ito yung utos, pinapagawa ulit ni God kay Gideon. Now, announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left, while 10,000 remain. But from 32,000, umalis, ilan? 22. Ang natira na lang, nalalaban, 10,000. Grabe. Ang daming nawala. Parang biglang nalagas ang kanilang grupo. Diba? Marami yung natakot.
at umatras. Ayaw na magpatuloy. Diba? Trembling with fear. So they turned back and left. Ang natira, 10,000. Ilan yung kakaharapin nila? 135. 10,000 versus 135,000. Si Gideon, parang, parang piling ko, naisip ko nga si Gideon, tulala na lang siguro to, no? Ano nang nangyayari? Ano na tong sitwasyon na napasok ako? Bakit ba ako nandito? Ako pa yung pinuno nila. Diba? Parang hindi naayon ang sitwasyon sa akin. Pero nung lumapit muli siya sa Diyos, sabi niya, Lord, sabi mo, you are with me. Andito na ako sa sitwasyon na to. Diba? Ano ba itong sitwasyon na to na napasok ko? Pero nung tinignan ni Lord si Gideon, sabi ni Lord, kailangan nyo pang magbawas. 10,000, bawasan pa natin yan. Diba? Pagdating ng verse 7, ayan, sabi rito, the Lord said to Gideon, ayan, so pinapunta, sabi ni Lord kay Gideon, pumunta kayo sa tubigan, diba? Painumin mo, yung 10,000 men mo, painumin mo. Diba? Tapos, lahat ng iinom na susubsob doon sa tubig, ihiwalay mo doon sa mga iinom na nakaupo at iinom na gano'n. Okay? Sabi ni Lord. Diba? At lahat ng mga umupo, yan yung mga yumuko, lumuhod at uminom ng tubig. Yan, kasi sa lang yun, sa yun, mga lawa, ganyan, or river, gano'n, uminom silang ganyan. Lahat nung mga sumubsob, diba, pagkarating sa tubig, sumubsob sila, diba, para, sabi, pagkakadescribe nga doon ng Bible, parang aso, diba, na sumubsob sa tubig, ganyan, uminom, binasa yung buong mukha, ganyan, na parang naghilamos, yan. Sila ang makakasama mo. Diba? Yung mga pag ganun lang, pawasik-wisik lang na ganun, yung mga pabebe, tanggalin mo na yan, sabi ni Lord. Yung mga pabebe dyan, patanggalin na. Diba? Dapat, mandirigma tayo, diba? Dapat aggressive tayo. Okay? So, pagdating ng verse 7, so the Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all others go home. From 10,000 men, naging 300 na lang sila. Diba? So Gideon sent the rest of the Israelites home, but kept the 300. Diba? Ilan yung kakalabanin nila? 135,000 versus 300. Si Gideon, diba parang lugi na tong sitwasyon ko Parang nasa hindi na ako magandang sitwasyon. Pero alam nyo mga kapatid, masarap sumunod sa kabila ng iyong sitwasyon. Kahit anong klaseng sitwasyon pa yan. Kasi mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. No matter kung nasaan kang sitwasyon. Minsan parang feeling mo, parang lugi ako dito sa sitwasyon ko. Parang hindi kaya, mahirap tong sitwasyon ko. Nasa hindi maganda akong sitwasyon ngayon. Lord, palipasin ko muna to, Lord. Pwede ba? Susunod na ako. No? Gagawin ko na lang yan sa susunod. Kasi hindi maganda yung kondisyon ko ngayon Hindi maganda yung situation ko ngayon Parang nasa ganun na sitwasyon itong si Gideon. Nasa hindi magandang sitwasyon. Para nasa luging sitwasyon siya ng buhay. Diba? Ng digmaan. Pero masarap sumunod sa Diyos kasi mararanasan mo yung kapangyarihan niya sa iyong buhay.
Napansin nyo ba, ang sabi rito, 300 sila, di ba? Ang sabi pa dyan, so Gideon sent the rest of the Israelites home but kept the 300 who took over the provisions, kinuha na yung kagamitan, pagkain, siguro damit nila, and trumpets of the others. Alam nyo kung ano yung bit-bit nila sa digmaan? 300 sila, ang bit-bit nila, trumpets. Di ba nasa, anong klaseng sitwasyon to? Di ba? Lugi na ako dito sa sitwasyon ko, tapos parang hindi pa sapat yung nasa mga kamay ko. Naranasan nyo na yun? Parang hindi maganda tong sitwasyon ko, tapos kung anong meron ako, parang wala. Walang maibubuga. Paano na? Pero mga kapatid, masarap sumunod sa Diyos sa kabila ng kung anumang sitwasyon nararoon ka. Kasi may kapangyarihan ng Diyos na mararanasan ka. May kapangyarihan ng Diyos na maipapamalas sa iyong buhay. Alam niyo po dito sa Judges chapter 7, pagdating ng verse 22, ang sabi rito, when the 300 sumugod na sila against the 135,000 men, warriors. The 300 trumpets sounded. Sa pagsugod nila, ang gamit nila, trumpet. Pinatunog nila yung trumpet. The Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. The army fled to Bethshita towards Zerera as far as the borders of Abel Mehola near Tabath. Alam nyo, wala silang bit-bit na mga espada, ganyan, sword, kagaya ng kalaban nila. Hindi sila kasing dami ng mga kalaban nila, pero kasama nila ang Diyos. At ang sinusunod nila ay ang Diyos. Nandyan sila sa harap ng digmaan na yan kasi sinabi ng Diyos. Nandyan sila sa sitwasyon na yan kasi sinabi ng Diyos. At dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, nakaranas sila ng katagumpayan. Natalo nila yung 135,000 men ng walang sword. Kasi Lord, sabi rito, Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with sword. Sila yung naglabanan. Iba na imagine nyo yun, yung mga Israelis nagpapatugtog lang ng trumpet. Tapos yung mga tao, sila. Diba? Naglaban-laban na sila, nagkagulo. Bala na sila, nagkaguluhan na sila. Alam nyo po, mga kapatid, sa pagsunod mo, God can turn your situation. God can turn whatever situation you are in. God can bring victory in most unexpected way. Unexpected way. Sino ba naman ang mag-aakala na mananalo ang 300 versus sa 135,000? Sino ba naman ba ang mag-aakala na mananalo yung mga may bit-bit ng trompeta against dun sa mga may bit-bit ng mga espada? But it is because of God. It is all because God is with them. Alam niyo po mga kapatid, sabihin mo nga yung iyong katabi, smile lang. Masarap sumunod. Kasi kilala natin kung sino ang sinusunod natin. Amen? Kilala natin kung sino ba yung nagbigay ng panawagan sa atin. Alam natin kung sino ba yung tumawag sa atin. Sino ba yung nagbigay ng utos na yan sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Si Gideon, sino yung na-meet niya? Si God. Si Lord yung nag-utos sa kanya, simulat sa pool. Diba? Si Lord yung tumawag sa kanya as a mighty warrior.
Si Lord, yung nagpasira sa kanya nung altar. Diba? Si Lord, yung nag-lead sa kanya, tumulong sa kanya, diba? To lead the army. Diba? From 32,000 down to 10,000, down to 300,000. Si Lord lahat may kagagawan nun. Diba? At dahil yun ay inutos ng Diyos, nakaranas si Gideon ng katagumpayan na nagmumula sa Diyos. Ba, masarap sumunod kasi kilala natin kung sino ang ating sinusunod. Ang ating Panginoong Hesus na namatay upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Meron tayong katagumpayan kasi yung nag-uutos sa atin, ang ating Diyos ay mananagumpay. Amen? Praise the Lord. Sabihan mo yung katabi, smile lang. Matagumpay na tayo. Romans chapter 8 verse 37, ang sabi po dito, no, despite all these things, overwhelming victory is ours. Sabihin nga po natin, overwhelming victory is mine. Through Christ who loved us. Through our Lord Jesus Christ, we have that overwhelming victory. Makakaranas tayo ng masarap na buhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Indeed, it is all about Him. Amen? Kaya tayo mga kapatid, diba, let us really acknowledge God in our lives. Diba? Na siya ang Panginoon ng ating buhay. Diba? Na siya yung masusunod. Hayaan natin na pangunahan tayo ng ating Diyos. Diba? Hayaan natin na siya yung manguna sa atin. Sa bawat hakbang na ating gagawin sa buhay. Dahil sa ating Diyos, ba merong katagumpayan. Diba? Dahil sa ating Diyos, makakaranas tayo ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Dahil yan sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, tayong lahat po ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord for His word for us. Diba? Masarap ang buhay. Masarap maglingkod sa Diyos. Masarap sumunod sa Diyos. Masarap mamuhay sa ating Diyos. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. And right now, kung ikaw, you know in your heart, diba, na hindi pa talaga ang Panginoong Jesus yung nasusunod sa buhay mo, alam mo na kailangan mo ng tulong mula sa Panginoon sa anumang sitwasyon na meron ka o anumang kondisyon na nararanasan mo ngayon. Ang ating Panginoon ay mabiyaya. Ang ating Panginoon, namatay na siya. Diba, namatay siya at nabuhay siyang muli upang tayo ay bigyan ng magandang buhay. Upang tayo ay magkaroon ng masarap na buhay. Ang kailangan lang, sumuko tayo sa Kanya at kilalanin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At kung nais niyo po nakilalanin at tanggapin sa inyong buhay ang Panginoon, diba, na simula sa araw na to, susunod ako, Panginoon, gagawin ko kung ano yung pinapagawa niyo sa akin. Yan, pangungunahan ko po kayo sa panalangin. Ayan, sabihin po natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa inyo. Maghari ka po sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoon, Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Praise the Lord.